Hello! So ako si Madam P at ito yung reading natin for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates guys ha, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yun, may mga next readings pa naman tayo. If you want, pwede kang magpa-personal reading, Madam, space P, space pa sa dulo, ayan. Pwede mo kong puntahan sa Facebook para magpabook ng personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo, okay? So, let's start. Medyo ayusin ko lang to para medyo mas malaki yung space niya ba. Okay. Wait lang. Okay. Simulan na natin. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi dito sa reading na to. Pero pag di ka makarelate, okay lang yun. Normal yun. Okay, pag di ka nakarelate, ibigay mo sa iba ang reading. Pag nakarelate ka, mag-comment ka naman dyan sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng comments, lahat ng likes ninyo. Ayan. At kung makarelate ka, pwede rin namang hindi 100%. So, ikaw na bahala kung paano mo ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. Okay, so let's start. What do we have here for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have here the Nine of Pentacles. Ayan, this is your main energy. Clarify natin what's with the Nine of Pentacles. You do have here the Two of Pentacles. Ayusin ko lang guys ng konti yung camera ha. Wait lang. Ayan. So, meron ka dito Nine of Pentacles tsaka Two of Pentacles. Actually, ito, nakikita ko ito as like pwedeng maraming opportunities na nasa harapan mo ngayon or yung iba trabaho, career, ganyan, na pwedeng nasa harapan mo ngayon. And parang yung iba sa inyo, hindi mo alam kung ano unahin mo. Pwedeng sabay-sabay, gano'n. But with the Nine of Pentacles, I feel like hindi ka nagmamadali. The Judgment is here. I feel like medyo nagkakaroon ka ng spiritual awakening ngayon or may mga ginagawa kang mga bagay na may kinalaman sa spiritual. Yung iba as simple as manifesting, pwedeng ganun. Kasi yung manifestation and simple spiritual na gawain pero I feel like yung iba sa inyo is marami ka ring mga tao or kaibigan na tinutulungan or tinuturuan ng mga ganitong klaseng bagay. With the Two of Pentacles, ayun nga, nakikita natin, medyo, pagdating sa finances, hindi mo alam or medyo hindi mo alam kung paano i-handle itong mga bagay or ibang bagay pagdating sa area ng finances mo. Pero, yeah, if Five of Pentacles, yung iba may problem ka pagdating sa finances ngayon. But with the Six of Pentacles, I feel like may mga taong tumutulong sa'yo. Kaya isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit parang hindi ka rin masyado nagmamadali pagdating sa resulta. Kasi parang ini-enjoy mo lang. Ayan, you're being the Two of Pentacles. Nagko-concentrate ka ngayon, might be pagdating sa may kinalaman sa learnings. Ayan. Anyway, pagdating sa person na kakonect mo, sino to? Diba? Ang mahalaga naman sa'yo pagdating sa usaping finances, as long na stable or grounded, diba? Kasi, halimbawa, by the way, pagpasensya mo na yung kamay ko kung medyo madumi pa siya. Ayan. Kakatapos ko lang kasi manicure. Ako yung nag-ayos ng aking kuko, so pagpasensyahan nyo na. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love. Person na kakonect mo pagdating sa love. Okay, person na kakonect mo. Nine of Cups. Kuha pa ka isa. Isa lang. Kulang pa ng isa yan. Card. Seven of Swords. Okay, pwede itong person na to is umiiwas sa'yo. Pwede may other options na involved dito sa connection ninyo. Na isa pa sa nagiging dahilan kung ba't siya umiiwas. Kung ba't siya lumalayo. Eight of Swords, pwedeng, your person could be stuck sa isang situation or maybe another relationship. Tapos, si Chariot, yan talagang umiiwas, no? May third party na involved. Three of Swords is here.
Wala siyang kawala, eh. Yung iba hindi naman third party pero puwedeng family related issues, ganyan. Puwedeng stuck siya sa family niya, sa kultura nila, puwedeng ganyan. Yung iba naman, it could be, yung person na 'to puwedeng pamilyado na siya and isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit siya ay stuck sa sitwasyon at kung bakit siya umiiwas or lumalayo sa'yo dahil isa pa ito sa rason. Alin man dun sa mga nabanggit ko, of course, magkakaiba naman kayo ng story. So, ano yung emotion? But I feel like Three of Wands ay nagpakita sa atin yung Three of Wands, no? So, may pagka-miss na nararamdaman itong person ito. Ngayon, by the way, nakakaramdam ako ng parang hilo or vertigo. I don't know kung ikaw ito na nahihilo ka habang nanonood ka sa akin or might be um, yung person mo. Ayan. Minsan na kayo nagkaroon ng pag-uusap regarding hilo, sakit, may kinalaman sa pagkahilo. Anything na sakit na may kinalaman sa pagkahilo. Ayan. Pwedeng dati noon, nung nagkakaroon pa kayo ng connection or communication. Kasi ngayon nakakita tayo ng pagkaiwas pag-iiwas. Ayan. Anyway, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Emotion ninyo sa isa't isa. You do have here the Six of Cups and the Chariot. Well, with regards sa past, nakikita natin na umaalis or nilalayuan mo na ito kasi, kasi nga mas nag-focus ka na sa grounded. Anything na stable sa'yo ngayon, ito na muna, no, yung magbibigay ng stability. Well, you are an earth sign, so, you want stability. Importante sa'yo yan, yung stability. And, andito yung focus mo, no, with the Four of Wands and the Temperance. The Nine of Swords, pwedeng minsan ka na nasaktan na sa paghihintay dito sa person na to with the Knight of Pentacles. Maybe naghintay ka sa offer or whatsoever sa kanya but, wala ka naman na pala. Parang lagi ka lang nandyan para sa kanya but walang pinatunguhan yung mga bagay na yon. So, nandito ka na lang kaya nga nagpo-focus ka na lang sa sarili mo eh. Diba? So, yung person mo, ano naman yung emotions niya for you? Emotion ng person na ito para sa'yo. You do have the Empress and the Ten of Cups. Okay. So, for what I can see here, the Empress and the Ten of Cups, nakikita natin itong person na to, na malaki yung paghanga niya sa'yo. Like, physical attraction. This person finds you very beautiful, babae man or lalaki, no? Kung ang kakonect mo ay lalaki, so ganun. Physical attraction, nagagandahan siya sa'yo. Physically, ang attractive mo para sa kanya. But if ang kakonect mo is babae, of course, nandun yun, nagugustuhan ka niya physically, physical attraction yung nakikita niya sa'yo. And the Ten of Cups, I can see love para dun sa iba. Pero kasi mahal niya rin yung pamilya niya eh. So kung may family na involved dito, isa pa to sa naging dahilan kung bakit siya maaaring umiwas sa'yo. Kasi yun nga, mahal niya rin yung family niya eh. Gusto ka niya, physically attracted siya sa'yo. And I feel like there's love here. Kaya lang with the Page of Swords, yung iba may child or children na involved. Yung iba naman, pwedeng kung siya ay nasa, ano ba tawag dito? Nasa partido nung kanyang family pa. Isa yon sa kung bakit, wait lang, kailangan umiwas, kailangan ko sundin yung mga, yung tradisyon namin or yung kultura namin or yung pamilya ko. Ayan. Whatever the case is. Depende. But I can see na mas inuuna yung family first kung tawagin. Tell me about the near future for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, please. Spirit guides, angel guides. For the sign of Virgo. Spirit guides, angel guides, please. Bigyan nyo kami ng guide in the near future for the sign of Virgo. The Knight of Wands is here, and the Hierophant, okay, sa sign ng person mo, sa part niya. And you do have here the Three of Pentacles and the, ang tawag dito. Wait lang
magko-cover lang tayo ng konti kasi medyo may, ang tawag dito, picture na hindi okay para kay YouTube. Anyway, the Five of Swords and the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Well, with the Knight of Wands, nakikita natin yung passion mo pagdating dito sa person na to. With the Hierophant, continuous lang yung mga learnings mo pagdating sa connection ninyo. Is lalo na spiritually. Yung iba nga, kaya ka nandito sa akin kasi nga wala kayong connection ng person na to. So, ito yung ginagawa mong way para magkaroon ng knowledge about sa kanya. And somehow, nagkakaroon ka ng may natututunan ka sa mga napapanood mo sa akin, kahit hindi sa akin, kahit sa ibang reader. Okay? So, because of that, nagkakaroon ng expansion or knowledge sa'yo na i-enhance yung abilities mo pagdating sa usaping spiritual, which is actually a good thing for you. Pagdating naman sa person mo, you do have here the Three of Pentacles. Well, nakikita natin siya, medyo nagkakaroon siya ng growth, financial growth. Yan, may mga nagtuturo sa kanya mga friends or mga tao sa paligid niya na nagsasabi sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin para magkaroon ng growth financially. But with the Five of Swords, may ito nararamdaman niya na parang umiiwas or lumalayo ka sa kanya. And with the Death card, so nagkakaroon ng like silence or no communication, nagtutuloy-tuloy yan sa inyo with the Five of Pentacles. Kasi nga, nandun yung parang feeling na parang hindi naman kasi ako welcome dito sa connection namin. So, whichever side, lalo na ikaw, no, na parang nakakaramdam na parang wala naman siyang actions or whatsoever. With the Knight of Pentacles, alam mo medyo mahirap kasi na I'm seeing another person, new person, yung iba sa inyo, if you're still single, na nakikita natin lumalapit, nagbibigay ninyo new offer for you, okay? Pero you're still distracted pagdating dito sa past nito with the Nine of Swords energy. Ayan. So, you're still waiting. You're still waiting. Yun yung nakikita natin. Nandun ka pa rin para dito sa person na to. And, yeah, medyo mahirap mag-open up. Lalo na kung ganun na marami ka nang na-experience pagdating sa person na to at inasahan mo na lang na magtuloy kung ano man yung mga minsan nang naudlot sa inyo. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.